Attorney, sino po ba talaga ang dapat pumirma sa CFA? Si Kapitan po ba o yung tatlong miyembro ng pangkat ng tagapagkasundo na humawak sa kaso? Si Kapitan ho ang pipirma sa Certificate to File Action or CFA kung galing sa kanya at siya ang nag-issue ng CFA sa complainant. Ang tanong, kailan maaring mag-issue ng CFA sa complainant si Kapitan? Nangyayari ho ito kung nagkaroon ng kasunduan o amicable settlement. Subalit ni-repudiate o pinawalang bisa ito ng complainant dahil sa aligasyon niya na nagkaroon ng panlilinlang, karahasan o pananakot sa kanya. Kaya siya pumirma sa nasabing amicable settlement. May mga pagkakataon din ho na nag-i-issue ng CFA si Kapitan kung saan siya ang nakapirma. Ito ay kung sa kabila ng maraming beses na nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap o paghaharap sa kanya during mediation ang magkailuwaang partido, subalit hindi pa rin talaga nagkasundo ang mga ito. Kumbaga nagkaroon na ng substantial compliance sa personal confrontation requirement ng katarungang pambarangay law, subalit hindi talaga nagkasundo ang mga partido. Gaya ho yan ang nangyayari sa kaso ng Zamora versus Heirs of Izquierdo. Sa ganitong sitwasyon, substantially complied na ang required personal confrontation between the parties at justified ang pag-issue ni Kapitan ng CFA kahit sa mediation level pa lang. Yun nga lang, maaari hong i-argue na walang totoong makabuluhang pag-uusap o komprontasyon na naganap sa kung ano pa mang kadahilanan, kung kaya walang bisa at premature ang pag-issue ni Kapitan ng CFA. Kung kaya para iwas komplikasyon at sakit ng ulo, maigi pa rin ho na pag hindi nagkasundo sa mediation, bumuo na lang ng pangkat si Kapitan at sa conciliation with the pangkat na lang subukang mapag-ayos ang magkahidwaang partido. At dito sa conciliation stage with the pangkat, kung hindi pa rin nagkaayos, ang pangkat ang mag-i-issue ng CFA. Pirmado, hindi na kapitan, kundi ng mismong pangkat chairperson.